Morris POV. Habang nakahiga ako sa kama ko ay yakap ko ang mga bagong una na binili sa akin ni Arcus. Sa sobrang lambot ay sobrang sarap yakapin. Nasa tabi ko rin ang bulaklak na bigay niya. Nakatago pa nga sa loob ng cabinet ang mga tuyong petals ay meron na namang bago. Gusto ko sanang itapon pero mahalaga kasi sa akin, kaya hindi ko rin magawa. Saka ko na itapon kapag gusto ko na talaga. Gusto ko siyang i-text para sana magpasalamat pero mas pinili ko na hindi na lang. Hindi ko naman kasi sinabi sa kanya na ibili niya ako. Kaya ko naman kasing bumili. At isa pa, kasalanan niya kaya hindi ako nakapili ng maayos. Mabuti na at maganda itong napili niya. Hindi ko alam kung papayag siya sa akin muna si Ashley. Gusto ko lang rin kasing alamin kung ano nga bang nangyari sa anak niya. Matutulog na sana ako pero biglang nag-ring ang phone ko. Napangiti ako dahil si Ashley ang tumatawag. Mabilis ko naman tong sinagot. Through video call kaming mag-uusap kaya naman bumungad sa akin ang maganda niyang mukha. Ate Mommy, bungad niya sa akin. Hello baby. Ate Mommy, pumayag po siya. Tumitili na sabi niya sa akin. Really? Natutuwa na tanong niya sa akin. Opo Mommy, Ate Mommy po pala. Sabi niya sa akin at kitang-kita ko sa mukha niya na masaya siya. Mabuti naman at pumayag ang daddy mo. Ayaw niyang iwan mo siya kaya naman pumayag siya. Di ba po, Daddy? Natatawa na sabi niya at biglang nilipat sa back camera. Bumungad naman sa screen ang gwapong mukha ni Arcus na nakahiga sa kama ni Ashley. Nataranta ako kaya bigla kong tinaob ang phone ko sa kama ko. Inayos ko na muna ang sarili ko bago ko ulit tinapat sa mukha kong phone ko. Pero kagad ko rin inilipat sa backcam kaya naman pa ako na ngayon ang nakikita niya. Kasi naman si Arcus pa rin ang bumungad sa akin. Pumapayag ka ba talaga? Tanong ko kay Arcus. Yes, mahal. Okay, susunduin ko na lang siya bukas, sabi ko sa kanya. No, mahal, ihahatid ko na lang siya, sabi niya sa akin. Okay, tipid na bulalas ko. Ate Mommy, good night po. Good night, baby. Good night, mahal. Si Arcos ang nagsalita kaya mabilis kong pinutol ang tawag. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sobrang bilis na naman ang tibok ng puso ko. Tumigil ka, Mori. Hindi ka dapat kinikilig. Hindi ka pwedeng kiligin sa kanya. No, hindi to tama. Takot ka na masaktan, hindi ba? Tapos gusto mo na ligawan ka? Ligawan? Tanong ko bigla sa sarili ko. Ano ba tong mga iniisip ko? Bumangon ako at kumuha ako ng alak sa ref. Mabilis ko tong tinungga. Parang gusto kong maglasing ngayong gabi. Bumalik ako sa kusina at nilabas kong lahat ng beer in can na nandito sa ref. Pumunta ako sa living room at nilapag ko lahat sa mini table ko. Kumuha rin ako ng chips para pulutan ko. I took some pictures and posted them on social media. Minsan lang talaga ako mag-post kasi tinatamad ako. Kinuha kong remote at pumili ako ng movie na pwede kong panoorin. Pinili ko na lang ang romance movie. Hindi ko na malaya na nakarami na pala ako. Naka-4 na kanya ako. Habang nanonood ako hindi ko pala namalaya na tumutulo na rin ang luha ko. Ewan ko ba pero bigla ko na namang naramdaman na mag-isa ako. Na ako lang mag-isa sa buhay. Hindi ako gaano nagluksa noong namatay si Daddy dahil nabaling ang atensyon ko kay Arcus pero ngayon na ako na lang ay ang lungkot-lungkot pala. Ang bigat sa pakiramdam. I missed you so much, Daddy. I wish you were here. Sabi ko habang umiiyak ako. Wala sa sarili na binuksan kong mga photos sa phone ko. Ikaw, sira ulo ka. Ginulo mong buhay ko. Kaya ko naman Kaya ko naman na wala ka. Pero ngayon, ginugulo mo na naman ako. Tapos, sasaktan mo ko? Dudurugin mo na naman ang puso ko? Tanggap na ako na anak mo pero takot na ako sa iyo. Takot na akong umasa na magiging masaya ako sa piling mo. Kausap ko sa larawan ni Arcos habang umiiyak ako. Bahala ka sa buhay mo. Kung mahal mo ko, ligawan mo ko at hindi na dadaanin mo na naman ako sa mabilisan mong galawan. Dagdag ko't muling tinunggang alak na hawak ko. Nagising ako sa tunog ng doorbell. Tumayo ako dahil dito pala ako sa living room nakatulog. Hindi ko binigyang pansin ang itsura ko bago ko binuksan ang pinto. Good morning, Ate Mommy! Automatic na napatingin ako sa kaharap ko. Nandito na pala si Ashley kasamang daddy niya. Kagad kong tinakpan ang mukha ko gamit ang palad ko. Baby, wait lang ha. Sorry makalat, nahihiya na sabi ko. Pinapasok ko sila, dala niya ang maleta ni Ashley. Ako naman ay mabilis na pinulot ang mga kalat ko sa sahig. Sorry po Ate Mommy kung maaga kaming pumunta dito. It's okay baby, sabi ko habang patuloy na nagliligpit. Nag-breakfast na ba kayo? Tanong ko.
Hindi pa po, Ate Mommy, sagot niya sa akin. Ako na magluluto, biglang sabi ni Arcus. No, ako na, sabi ko sa kanya. Ako na mahal, maligo ka na lang dun. Bulong niya sa akin bago siya pumasok sa kusina ko. Pasimple ko namang inamoy ang sarili ko dahil parang may ibang ibig sabihin ng pagbulong niya. Ate Mommy, tulungan ko lang po si Daddy sa kitchen. Paalam sa akin ni Ashley. Hindi naman ako mabaho bulalas ko. Napanguso na lang ako nang pumasok sa loob ng silid ko. Diretso na lang agad ako sa banyo para maligo. Dahil si Thunders naman nagluluto ng breakfast kaya naman nagbabad na muna ako sa bathtub ko. Ilang minuto rin ako nagbabad bago ako umahon. Sunday ngayon kaya wala ring pasok ang Thunders na yon. Habang nagbibihis ako'y nakatanggap ako ng tawag mula kay James. Niyaya niya ako kung gusto ko lang manood ng basketball niya mamayang hapon. Umuo ako kasi wala naman akong pupuntahan. Isasama ko na lang siguro si Ashley mamaya. Paglabas ko'y tapos na rin silang dalawa kaya naman kumain na kami. Lihim ako napangiti dahil maganang kumain si Ashley. Ate Mommy, gusto mo bang sumama sa amin ni Daddy mamayang hapon? Tanong sa akin ni Ashley. Sorry baby, may lakad ako mamaya, sabi ko sa kanya. Pero sweetie, pigil ni Arco sa anumang sasabihin ng anak niya. Okay po Ate Mommy, nakangiti na sabi sa akin ni Ashley. Kumain na ulit kami. Ako na naghuhugas ng mga pinagkainan namin. Habang naghuhugas ako'y nasa likuran ko si Arcus. Gusto kong baliwalain pero naiilang ako sa presensya niya. May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. Ihahatid ko na lang si Ashley dito mamaya. Okay lang ba sa'yo na dito siya? Hindi ba magiging abala sa'yo? Tanong niya sa akin. Mas gusto ko na dito siya, sagot ko sa kanya. Okay, if may problema at kung kailangan mo ng tulong ay tawagan mo lang ako. Sabi niya sa akin. Okay, tipi na sagot ko. Thank you mahal, sabi niya. Pwede ba? Tigilan mo ng kakatawag ng mahal sa akin. Nairita na sabi ko. Ayaw ko, sabi niya sa akin. Lumabas naman siya. Tinapos ko na ang ginagawa ko. Tanghali na silang umalis dahil sabay pa kaming tatlo na nag-lunch. Ako naman ay gumayak na rin para pumunta sa basketball game ni James. Nagsisipa ako na nagdala ko ng motor dahil nahihirapan ako maghanap ng parking. Pagpasok ko'y bumungad sa akin ng madaming tao. Hindi pala to simpleng basketball game lang. Wala na sana akong balak na tawagan si James, pero siya na mismong tumawag sa akin. Sinundo talaga niya ako sa kinatatayuan ko. Ayaw ko kasi sanang makisiksik sa mga tao at dito na lang sana sa labas manunood. Pinaupo niya ako sa malapit sa kanila. Nang tawagin ng mga players ay halos mabingi ako sa lakas ng hiyawan. Tinakpan kong tenga ko. Sikat na itong si James dahil kilig na kilig sa kanilang mga kababaihan. Pero nang lumabas ang kabilang team at isa-isang pinakilala ay naging mas magulo ang buong lugar. Lalo na nang lumabas ang pinakahuling player. What the heck? Wala sa sarili na bulalas ko. Dito ba nila ako niyayaya kanina? Shit, maglalaro siya? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin ako kay Arcus na ngayon ay nakasuot ng basketball jersey. Ayaw ko mang aminin pero bumagay sa kanyang suot niyang jersey na number 19. Birthday kaya niya o favorite number niya? Ang gwapo mo, Gov! Akin ka na lang, Gov! Luluhuran kita! Pakakasalan kita, Gov! Shit, ang hot mo, Gov! Kinikilig ang pechay ko sa'yo, Gov! Sarap mong panggigilan! Ang sarap mo! Ilan lang sa mga narinig ko na sigaw ng mga babae sa tabi ko. Ako naman ay nagulat sa mga lumalabas sa mga bibig nila. Grabe naman ang fanbase nitong Thunders na to. Grabe kung makatili, lalabas na yatang esophagus niya. Nakakaloka sila. Kung sila ang katabi ko'y talagang mabibingi ako paglabas ko dito. Miss, bayad ba kayo? Wala sa sarili na tanong ko sa kanila. Bayad saan, Miss? Sa pag-cheer sa Gov nyo? Ano tingin mo sa amin? Mukhang pera? Excuse me, crush namin si Gov at kahit walang talent fee, sisigaw at sasayaw kami para sa kanya. Sabi niya sa akin. Sorry, nagtatanong lang naman ako, sabi ko sa kanila. FYI, Miss, isa sa mga tapat na politiko si Gov Arcus, kaya nga maraming humahanga sa kanya. Siguro sa kabilang team ka, doon ka na lang at huwag mo sirain ang mood namin, matari na sabi niya sa akin. Sorry, sabi ko sa kanila pero inirapan niya lang ako. Bago magsimula ang laro ay hinila ako ni James papunta sa upuan sa katabi ng coach nila. Para daw hindi ako masiksik ng ibang mga nanonood doon sa pwesto ko kanina. Nagtamang mga mata namin ni Arcus at kitang-kita kong pag-ikting ng panga niya, pero nagkunwari ako na hindi ko siya nakita.
Good luck, Gar. Galingan mo, sabi ko kay James. Gagalingan ko, lalo na't nandito ka, sabi niya sa akin. Tumawa na lang ako at tinulak ko na siya papunta doon. Pero si Raulo humalik pa sa pisngi ko. Good luck, kiss, para manalo ako. Natatawa na sabi niya. Ang dami mong alam, sabi ko sa kanya. Nandito pa lang ninong mo. Sigurado ako nagselos na naman siya. Natatawang sabi niya bago pumunta sa mga kasama niya. Nakita ko si Ashley at kumaway siya sa akin, kaya kumaway rin ako pabalik. Nakangiti si Ashley pero si Arcos naman ay parang mananapak na anumang oras. Ngayon ko lang napansin na dito rin pala si Doc Pogi. Ibig bang sabihin ay laro to ng mga Thunders at mga GNC? Mukhang exciting nga talaga. Mananalo kaya sila? Wish ko lang na hindi sumakit ang mga tuhod nila mamaya. Natatawa na saad ko sa sarili ko. Nagsimula na ang game at grabe talagang hype ng crowd. Nalaman ko rin na taon-taon tong ginagawa dito. Habang nanonood ako ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na humanga kay Arcus. Masasabi ko na magaling siya. Dati siguro siyang basketball player. Matangkad siya, kaya hindi malabo na naging varsity siya dati. Pero hindi siya sinusuportahan ko ngayon. Kay James ako ngayon kaya pasensya na muna siya. Malay niya, next year kapag okay na kaming dalawa. Go James! Sigaw ko. Go Daddy, go! Sigaw ni Ashley dahil naagaw pala ni Arcos ang bola kay James. At namangha ako dahil naipasok niya ang 3 points. Pero kahit naman na-amaze ako hindi ko dapat ipakita sa kanya. Marami naman siyang supporters kaya okay lang. Hindi ko na siya i-cheer. Baka masyado siyang matuwa kapag nakita niyang nakangiti ako. Lumabas muna si James sa court at lumapit siya sa akin. Pinunasan ko naman ang pawis niya. Binigyan ko rin siya ng tubig. Thank you, sabi niya. Ang galing mo talaga, sabi ko sa kanya. Mas magaling ang ninong mo. Gigil na siya sa akin, baka mamaya magulat ako. Kapag bigla niya akong bigwasan, natatawa na sabi niya sa akin. Bigwasan mo rin, natatawang sabi ko. Tumawa siya pero nagulat kami dahil may gumulong na bola papunta sa amin. Napalunok ako nang wala sa oras dahil naglalakad palapit sa amin si Arcus. Madilim ang mukha niya at halatang galit na naman siya sa akin. Siya mismong kumuha ng bola sa tabi ko. I'll show you na nasa maling panig ka. Biglang sabi niya na ikinagulat ko. Hindi ko alam kung narinig ba ni James ang sinabi ni Arcus. Mabilis tong bumalik sa loob ng court. Ganon rin si James, bumalik na rin siya sa laro. Nagpatuloy ang laro pero bigla ako napatayo dahil natumbang pareho si James at Arcus. Napatingin ako sa paa ni Arcus. Hindi ko alam kung namalikmata ba ako dahil nakita ko sa mukha niya na nasaktan siya. Gusto ko siyang lapitan para itanong pero hindi ko magawa. Kaya nanatili na lang ako sa kinaupuan ko. Pinalabas na muna siya sa court pero may biglang dumating na babae at humalik sa kanya sa pisngi. Wala sa sarili na ikinuyom kong mga palad ko. Pinunasan pa ng babae mga pawis niya at pinainom pa siya ng tubig. Sexy at magandang babae. Babaero talaga siya. Kalma self. Huwag mong ipahalata na nagsiselos ka. Sad ko sa sarili ko. Simula nang dumating ang babae, hindi na talaga ako tumingin sa kanila. Nag-focus na lang ako kay James. Sa kanya na lang ako tumingin at ngumingiti. Hindi ko alam kung ginagawa ba to ni Thunders para magselos ako. O babaero lang talaga siya. Patuloy ang laro at sobrang dikit na ng laban. Fourth quarter na at baka bigla pang mag-overtime. Lamang ng 2 puntos ang team ni James. Dahil sa intense ng laban ay mas naging maingay pa ang crowd. Kasama na ngayon si Ashley na sumisigaw ang babae. At mas lalo ako nagselos dahil mukhang close ang mga to. Go James! Kapag nanalo kayo, magde-date tayo! Sigaw ko ni ikinagulat niya. Alam ko na pagod na siya pero nakangiti siya sa akin. Pumikit ako dahil gusto ko talagang manalo si James. Alam ko na hindi magandang mga pinagagawa ko pero dahil nga sa sobrang selos ko, napadilat ako nang marinig kong hudyat na tapos ng laro. Bigla akong nalungkot dahil natalo sila James. Bigla akong nalungkot para sa kanya kaya naman mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Alam ko na pagod siya. Okay lang yan. Congratulations pa rin dahil ang galing nyo. Lalo ka na, ang galing mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Thank you, Mori. Sabi niya sa akin at nagulat ako dahil bigla niya akong hinalikan sa labi. Ismak lang pero natarantakot na palingon ako kay Arcus na ngayon ay nakatingin sa akin. Pero wala na rin ako magawa dahil nangyari na. Pero bakit ba ako nag-aalala? Bahala na nga, sad ko sa sarili ko. Tinanghal na MVP si Arcus at masayang masaya si Ashley. Goff, congratulations po, sad ng MC. Thank you. Seryosong sagot ni Arcus na hindi man lang umingiti.
Napipilitan lang yata siyang sagutin ang mga tanong sa kanya. Para kanino po ang panalo mo ngayon? Para sa babaeng gusto ko. Mabilis sa sagot niya. Nandito ba siya ngayon, Gov? She's not here. Mabilis sa sagot ni Arcus. Sayang naman, pero ano pong mensahe mo sa kanya? Prepare yourself. Sagot niya't mabilis na lumabas sa arena. Napansin ko na iika-ika siyang maglakad. Kinilig naman ang lahat pero bakit bigla akong kinabahan? Ako bang tinutukoy niya? Para ba sa akin ang mensahe niya? Tanong kong bigla sa sarili ko. Pagdating ko sa condo ko ay nagpahinga lang ako ng kaunti bago ako naligo. Paglabas ko sa room ko ay nagdo-doorbell kaya naman binuksan kong pinto. At mungad sa akin si Ashley. Kasama si Doc Pogi at ang nakaupo sa wheelchair na si Arcus. Hinatid lang namin si Ashley, sabi sa akin ni Doc habang si Arcus ay tahimik lang na nakasimangot. Napatingin ako sa paa niya. Na-spray ng ankle niya, mga 1 to 3 weeks pang healing. Sabi sa akin ni Doc. Sinong mag-aalaga sa'yo? Tanong ko. Si Manang po, Ate Mommy. Si Ashley nang sumagot sa akin. Dito ka na magstay kung gusto mo. Sabi ko't pumasok na ako sa loob ng unit ko. Ewan ko ba, bakit ko ba kasi inalok pa na dito? Sige, alis na ako. May duty pa ako. Hinatid ko lang talaga sila. Sabi sa akin ni Doc. Sige, thank you. Nakangiting sabi ko kay Doc. Baby, kumain na ba kayo ng dinner? Tanong ko kay Ashley. Hindi pa po, Ate Mommy. Sa ospital po kasi kami pumunta kanina at dito na po kami dumiretso. Sagot niya sa akin. Okay, bantayan mong daddy mo dito dahil magluluto lang ako, sabi ko sa kanya. Okay po, Ate Mommy, sagot niya sa akin. Pumasok ako sa kusina at inihanda ko ng mga sangkap na lulutuin ko. Mas pinili kong may sabaw dahil alam ko na pagod siya kanina. Paminsan-minsan sinisilip ko silang dalawa at okay naman sila. Nanonood lang sila ng TV. Tumagal rin ng 1 oras ang pagluluto ko. Dinner is ready, tawag ko sa kanila. Daddy, dinner na po. I'm full, suplado na sagot niya. Daddy, hindi ka pa naman kumakain eh. I'm sure you're hungry na, sabi pa ng anak niya. Sweetie, pasok ka na doon at kumain ka na. Utos niya sa anak niya. Sige po, Daddy. Pumasok si Ashley sa dining area at kami na lang dalawa ang naiwan dito sa living room. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa kanya. Kain na tayo. Alam ko na pagod ka sa game mo kanina. Malumani na sabi ko. Hindi ako nagugutom, sabi niya sa akin. You're a liar. Pwede ba? Huwag ka nang pabebe dyan. Kapiranggot lang ang pasensya ko, sabi ko sa kanya. Bakit ka nagpahalik sa totoy na yun? Ano naman ang problema mo? Halik lang. Halik lang. Sa labi lang? Timbagang natanong niya sa akin. Ang OA mo, nagulat lang ako. Hindi ko naman alam na halikan niya ako. Ismak lang naman yun ng mga 2 seconds lang dumikit ang labi niya sa akin. Hindi ko nga ramdam eh, sabi ko sa kanya. Nagustuhan mo ba? Tanong niya sa akin. Kailangan ko pa bang sagutin yan? At kulit mo rin sabi ng smack lang yun. Oo naman, depende sa magiging sagot mong desisyon ko kung kakain ba ako hindi. Sabi niya sa akin ikiniinit ng ulo ko. Kung ayaw mong kumain, di wag. Sabi ko sa kanya at mabilis na pumasok sa loob ng dining area. Nagsiselos lang po yun kaya ayaw kumain. Humahagikik na sabi ni Ashley. Ang arte ng daddy mo. Pagod po siya sa game. Ginalingan niya kasi dahil ayaw niya na makipag-date ka kay Tito James. Kahit pa masakit ng paa niya. Sabi sa akin ni Ashley. Bigla akong nakonsensya sa sinabi niya. Nilagyan ko na lang muna ng pagkain ng plato ng bata bago ko ulit lumabas. Nakakainis lang dahil hindi ko rin talaga siya matiis, lalo na ngayon nasa kawawang kalagayan siya. Sinasabi ko sa'yo, huling tawag ko na to. Kapag ayaw mo pa, ipapatalsikin kita palabas sa kondo ko. Pagbabanta ko sa kanya, hindi man lang niya ako pinansin, kaya mas lalo ako nainis sa kanya. Lumapit ako at mabilis ko siyang hinilikan sa labi. Lalayo na sana ako sa kanya pero bigla niyang hinawakan ng ulo ko at mas pinalalim pang halik niya. Hinahampas ko na siya dahil hindi na ako makahinga. Ano, okay ka na? Mataring na tanong ko sa kanya. Tumango siya bilang sagot sa akin. Umirap ako at tinulak ko na siya papasok sa loob ng dining area. Ayaw ko sanang gawin pero alam ko na kailangan niyang kumain para makainom siya ng gamot. Napasuko ako sa kanya. Bakit ba kasi naaawa pa ako sa kanya? Pwede naman kasi siyang kumuha na mag-aalaga sa kanya. Nainis ako sa sarili ko pero hindi ko na pwedeng bawiin dahil sinabi ko na. Maganang kumain si Ashley pero itong tenders na to parang wala pa ring gana. May iba ka bang gusto? Ayaw mo ba ng ulam? Tanong ko kay Arcus. Masakit ang kamay ko, sagot niya sa akin.
Subuan mo raw siya, Ate Mommy, sabi sa akin ni Ashley. Masamang tingin ang binigay ko kay Arcus, pero parang wala lang sa kanya. No need, biglang sabi niya nang hawakan ko ng kutsara para subuan siya. Ang arte, sabi ko sabay pasok ng kutsara sa bibig niya. Daddy, behave ka nga, sabi ni Ashley kaya lihim naman ako napangiti. Nakinig naman to sa anak niya kaya naman naging maayos ang hapunan naming tatlo. Dumating ang driver niya na may dalang maleta ni Arcus at mga gamit daw to. Pagkatapos ko maghugas ay pumasok na ako sa loob ng kwarto ko. Nakaupo si Ashley at nagsusuklay ng buhok niya. Inaantok ka na ba, baby? Tanong ko sa kanya. No po, Ate Mommy, sagot niya sa akin. Ngumiti naman ako at ako na nagsusuklay sa buhok niya. Ate Mommy, can I ask you a question? Tanong niya sa akin. What is it, baby? You really want to date Tito James? Tanong niya sa akin. Baby, I'm sorry about what happened. Tito James and I are good friends. It's not really my intention to ask him for a date. To be honest with you, nagselos kasi ako. Alam ko na hindi magandang tingnang hinilikan niya ako. Hindi ko naman yung ginusto, baby. Nagulat lang din ako sa ginawa niya. I'm really sorry for being insensitive. Alam ko na hindi magandang ginawa ko, lalo na't nakita mo. Sabi ko sa kanya. To tell you the truth, Ate Mommy, nasaktan po ako pero like what you said, hindi niyo naman sinasadya na gagawin niyo yung tito. It's okay, may nagkiss rin naman kasi kay Daddy. Nakangiting sabi niya sa akin. I'm sorry, baby. Hindi ko pa maipaliwanag sa'yo ngayon ng maayos ngayon. I'm sorry again, sabi ko sa kanya. I love you, Ate Mommy. I'm sorry rin po, sabi niya sa akin. I love you too, baby. Matulog ka na ba? Tanong ko sa kanya. Yes po. Good night po. Bahala na po kayo ni Daddy. Adults na po kayong dalawa. Kaya niyo na po mga sarili niyo. Nakangiting sabi niya. Hinalikan ko naman siya sa noo at kinumutan ko siya. Nagstay ako ng ilang sandali sa tabi niya bago ako pumasok sa loob ng banyo para magpalit ng damit. Paglabas ko ay diretso ako kay Thunders na ngayon ay umiinom ng alak. Tama na yan at matulog ka na, sabi ko sa kanya habang pumipili ako ng damit niya. Hindi ako magdadamit matulog, sabi niya sa akin. Kailangan mo magdamit lalo na tatabi ka sa amin ni Ashley, sabi ko sa kanya. Okay lang sa'yo? Oo naman, wala ka naman sigurong binabalak sa akin. Depende, sagot niya sa akin. Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Kahit papilay ka na, iba pa rin ang nasa isip mo. Pupunasan na kita para naman makapagpalit ka na. Inaantok na ako at pagod ako, kaya tama ng pagiging maarte mo, sabi ko sa kanya. Napagod ka sa totoy ngayon? Ano ba talagang meron kayong dalawa? Magkaibigan lang ba talaga kayo? Kailangan ko bang mag-explain sa'yo? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot at nakatingin lang siya sa akin. Nagulat ako dahil bigla niya ako hinila pa upo sa kandungan niya. Ayaw ko magalit, mahal, pero hindi ko maiwasan. Sinasabi ko sa'yo, kahit na may sprain ako, kaya kitang angkinin dito ngayon. Seryosong sabi niya sa akin. Kung iniisip mo na ako pa rin ng dating Mori na marupok ay nagkakamali ka. Hindi na ako bibigay sa'yo, sabi ko sa kanya. Well, si mahal ko, nakangising sabi niya at mabilis na sinakop ang labi ko.